Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong Huwebes ng gabi, ika-26 ng Pebrero, taong 2026. Para kay Mang Jun, isang 45 taong gulang na construction worker, ito ay isa lamang sa libo-libong araw ng pagkayod para sa kanyang pamilya. Pagod man mula sa maghapong trabaho, may ngiti pa rin sa kanyang mga labi habang sakay ng kanyang luma ngunit maaasahang motorsiklo. Iniisip niya ang mainit na sabaw ng sinigang na paborito niya, at ang yakap ng kanyang asawa at 2 anak. Ang daan pa uwi ay pamilyar sa kanya, bawat lubak at kanto ay kabisado na niya. Parang automatic na lang ang pagpihit niya sa manibela, habang ang isip niya ay nasa tahanan na. Habang binabagtas niya ang kahabaan ng ESA, ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi. Ang mga ilaw ng poste at mga sasakyan ay parang mga bituing kumikinang sa madilim na kalsada. Sa isip-isip niya, konting kembot na lang, June, at makakapahinga ka na. Excited na siyang ikwento sa kanyang mag-iina ang tungkol sa bonus na malapit na niyang matanggap. Plano niyang ibili ng bagong sapatos ang kanyang panganay na si Ana, at laruang robot naman para sa bunsong si Ompong. Simple lang naman ang pangarap ni Mang Jun, ang makita niyang masaya at komportable ang kanyang pamilya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa araw-araw na hamon ng buhay. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang malakas na busina, isang nakakasilaw na ilaw, at isang bigla ang pagyanig. Hindi na niya naintindihan ang mga sumunod na nangyari. Parang isang eksena sa pelikula na biglang nag-fast forward at pagkatapos ay biglang tumigil. Ang huli niyang natatandaan ay ang tunog ng nagkikiskisang bakal at basag na salamin. Pagkatapos, kadiliman at katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi na parang tinanggalan ng tunog ang buong mundo. Wala na ang ingay ng idisa, wala na ang ugong ng kanyang motor, wala na ang lahat. Nasaan na ako? Yan ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang dating pamilyar na daan ay biglang naging isang lugar na hindi niya kilala. Ang pakiramdam ng pagod ay napalitan ng isang kakaibang gaan na parang lumulutang siya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, pero parang wala siyang katawan. Isang malaking question mark ang nabuo sa kanyang isipan. Ito na ba yun? Ito na ba ang sinasabi nilang katapusan? Ang biyahe pa uwi ni Mang Jun ay hindi natapos sa kanyang tahanan. Ito pala ang kanyang huling biyahe, isang biyahe patungo sa isang destinasyon na hindi niya kailanman pinaghandaan. Bigla sa gitna ng walang hanggang kadiliman, may isang boses na bumasag sa katahimikan. Hindi ito nakakatakot, bagkus ay kalmado at puno ng pag-unawa. Jun, sabi ng boses, huwag kang matakot. Napalingon si Jun, kahit wala naman siyang lig na maililingon. Nakita niya ang isang anyo na gawa sa purong liwanag. Hindi ito matandang may puting balbas o isang anghel na may pakpak. Isa itong presensya na ramdam mo ang kabutihan at karunungan. Sino ka? Nasaan ako? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Jun, ang kanyang boses ay nanginginig sa paggalito. Para siyang nasa isang panaginip na ayaw niyang maniwala. Ako ang tinatawag ninyong Diyos, Bathala Allah. Marami akong pangalan, sagot ng liwanag, at nandito ka sa simula, hindi sa katapusan. Napakamot ng ulo si Jun, kahit wala naman siyang kamay o ulo. Simula? Paanong simula? Patay na ako, di ba? Naaksidente ako. Ang setting ay simple lang. Walang mga ulap, walang mga harpa, o mga kerubin na kumakanta. Isang blankong espasyo lang, kung saan ang tanging mahalaga ay ang usapan nila. Ang pagiging simple ng lugar ay nagbigay din sa bigat at lalim ng kanilang pag-uusap. Dito, walang judgment, tanging pag-unawa lamang. Oh, Jun, ang katawan mong lupa ay naiwan na. Pero ang iyong kaluluwa, ang tunay na ikaw ay nandito na sa akin, paliwanag ng Diyos sa malumanay na tono. Pero, paano? Ang bilis naman. Hindi pa ako handa. Hindi ko man lang nasabi sa pamilya ko na mahal ko sila. Ang boses ni Jun ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ang mga plano niya, ang mga pangarap para sa kanyang mga anak, lahat ay parang bulang biglang naglaho. Hindi niya matanggap na sa isang kisap mata, tapos na ang lahat ng pinaghirapan niya sa mundo. Ang pakiramdam ay parang nanonood ka ng paborito mong pelikula, tapos biglang nag-brown out. Lahat ng tao yan ang sinasabi, na hindi pa sila handa, sabi ng Diyos. Pero ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging handa sa katapusan. Jun, ito ay tungkol sa kung paano mo isinabuhay ang bawat sandali na ibinigay sa iyo. Para kay Jun, ang mga salitang iyon ay parang isang sampal at isang yakap ng sabay. May kirot, pero mayroon ding ginhawa. Dito, sa harap ng liwanag na ito, nagsimula siyang maintindihan na ang kamatayan ay hindi pala isang pinto na nagsasara,
kundi isang pinto na nagbubukas patungo sa isang bagong kabanata, isang bagong pag-unawa. Ang unang-unang pumasok sa isip ni June ay ang kanyang pamilya. Ang asawa ko, si Maris. Ang mga anak ko, si Anna at Ompong. Anong mangyayari sa kanila? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang kanyang kaluluwa. Paano na sila mabubuhay nang wala ako? Sino na ang magtatrabaho para sa kanila? Sino na ang mag-aalaga sa kanila? Ang bigat sa kanyang dibdib, kahit wala na siyang pisikal na katawan, ay mas matindi pa kaysa noong nabubuhay pa siya. Ang pagiging ama at asawa ay hindi natapos sa kanyang huling hininga. Ito ay isang pagmamahal na dala-dala niya kahit sa kabilang buhay. Huwag kang mag-alala, June, sagot ng Diyos. Ang pagmamahal na itinanim mo sa kanila ay mananatiling buhay. Ito ang magiging lakas nila. Magiging matatag sila dahil pinalaki mo silang matatag. Sa isang iglap, ipinakita ng Diyos kay June ang isang imahe. Nakita niya si Marites, umiiyak habang yakap-yakap ang kanilang dalawang anak. Naririnig niya ang hagulgol ng kanyang mag-iina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na nandito lang siya, na mahal niya sila. Pero alam niyang hindi na nila siya maririnig. Isang napakasakit na katotohanan ang tumagos sa kanyang kamalayan. Bakit kailangang mangyari ito? Bakit sa akin pa? Tanong ni June, ang kanyang boses ay basag na. Mabuti naman akong tao. Nagtatrabaho ako ng marangal. Minamahal ko ang pamilya ko. Bakit kailangang kunin ako ng ganito kaaga? Ito ang tanong ng marami sa atin kapag may nangyayaring trahedya. Bakit? Isang tanong na madalas ay walang direktang sagot, o kung mayroon man, ay mahirap unawain. Para kay June, ang kawalan ng hustisya ay isang malaking tinik na bumabaon sa kanyang pagkatao. Ang bawat buhay, June, ay may kanya-kanyang haba at aral na kailangang matutunan, paliwanag ng Diyos. Ang buhay mo sa lupa ay natapos na, pero ang misyon mo ay hindi pa. Ang pagmamahal na ibinigay mo ay magpapatuloy sa kanila. At darating ang araw, magkikita-kita rin kayo muli. Hindi ito paalam, kundi hanggang sa muli. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay June. Kahit masakit, nagsimula siyang maniwala na may mas malaking plano sa likod ng lahat ng sakit at pagdurusa. So, ano na ngayon? Anong mangyayari sa akin? May langit ba? Impyerno? Tanong ulit ni June, puno ng kuryosidad. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng pagnanais na matuto. Wala sa mga yan, June. Ang mga konsepto ng langit at impyerno ay gawa-gawa lang ninyo para mas maintindihan ang mabuti at masama. Ang totoo, mas simple at mas komplikado pa riyan. Dito na ipinaliwanag ng Diyos ang konsepto ng reincarnation o ang muling pagkabuhay. Babalik ka sa lupa, June. Sa ibang katawan, sa ibang panahon, sa ibang sitwasyon, para matuto ng mga bagong aral. Babalik? Bakit kailangan bumalik? Hindi ba pwedeng dito na lang? Magpahinga, sagot ni June. Isipin mo, June, na ikaw ay isang sanggol na kaluluwa. At ang mundo ay isang malaking eskwelahan. Bawat buhay ay isang subject. Minsan, magiging mayaman ka para matutunan ang pagiging mapagbigay. Minsan, magiging mahirap ka para matutunan ang pagiging matatag. Minsan, ikaw ang mananakit at sa susunod, ikaw naman ang masasaktan. Lahat ay para sa iyong paglago. Nakinig ng mabuti si John. Para siyang estudyante na nakikinig sa pinakamagaling na guro sa buong universo. Pero bakit may mga taong sobrang sama? At may mga sobrang buti? Usisa pa niya. Lahat yan ay bahagi ng pag-aaral. Parang sa isang dula, may bida at may kontrabida. Pero sa huli, iisa lang ang layunin ng lahat, ang makumpleto ang kwento. Ang kaluluwang gumaganap na kontrabida ngayon ay maaring maging bida sa susunod na buhay. Ang paliwanag na ito ay nagbukas ng isipan ni June. Ang mga taong kinaiinisan niya sa buhay, ang mga naging dahilan ng kanyang paghihirap, ay mga kapwa niya, estudyante rin pala na may sariling aral na pinagdadaanan. At dito na ibinunyag ng Diyos ang pinakamalaking sikreto. June, handa ka na ba sa pinakamalaking twist? Tumango si June. Lahat ng tao sa mundo yun. Ikaw si Anna, ikaw si Ompong, ikaw si Marites, ikaw ang driver ng bus na nakabangga sa iyo. Ikaw ang taong tinulungan mo noon, ikaw ang taong sinaktan mo. Lahat sila sa iba't ibang buhay ay ikaw. Isa lang kayo. Ikaw at ako ay isa. Natulala si John. Ang lahat ng naranasan niya, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya, ang lahat ng sakit na idinulot niya sa iba, ay ginawa niya rin pala sa kanyang sarili. Ang revelasyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni June. Paanong nangyari yun? Kung ako ang lahat, bakit ko sasaktan ang sarili ko? Tanong niya, litong-lito.
Dahil kailangan mong maranasan ang lahat ng aspeto ng buhay, June. Ang liwanag at dilim, ang saya at lungkot, ang pagbibigay at pagtanggap. Bago ka maging isang ganap at kumpletong kaluluwa, kailangan mong maranasan ang lahat. At kapag natutunan mo na ang lahat ng aral, kapag naranasan mo na ang lahat ng buhay, doon ka babalik sa akin ng tuluyan. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang bawat paghihirap, bawat tagumpay, bawat pagkakamali, lahat ay may dahilan. Ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ay pagmamahal din pala sa kanyang sarili. Ang sakit na naramdaman niya sa aksidente ay isang aral na kailangan niyang pagdaanan. Hindi ito parusa, kundi isang learning experience. Ang galit na naramdaman niya sa driver ng bus ay napalitan ng pag-unawa. Pareho lang pala silang mga aktor sa isang napakalaking dula ng universo. So, ano ang susunod kong buhay? Tanong ni June, na ngayon ay may halong excitement at pagtanggap. Magiging isang babae ka sa isang maliit na nayon sa Africa sa taong 1850 o isang scientist sa Japan sa taong 2300. Ang mahalaga, June, ay dala mo ang lahat ng aral na natunan mo. At sa bawat buhay, nagiging mas mabuti ka, mas matalino, mas mapagmahal. Ang konsepto ng kamatayan ay hindi na nakakatakot para kay June. Ito na ngayon ay isang pagkakataon, isang bagong simula. Ang kadiliman ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang nakakasilaw na liwanag. Oras na, June, sabi ng Diyos. Handa ka na ba sa susunod mong adventure? Ngumiti si June, isang ngiti na puno ng pag-asa at tapang. Opo, handa na po ako. Ang kwento ni Mang June ay hindi nagtapos sa isang madilim na kalsada sa Edisa. Ito ay simula pa lamang ng isang walang hanggang paglalakbay. Isang paalala sa ating lahat na ang bawat araw ay mahalaga. Ang bawat kilos ay may epekto, at ang pag-ibig na ibinibigay natin ay mananatili magpakailanman. Dahil sa huli, lahat tayo ay isa, naglalakbay pa uwi.